Huminto ka sandali. Pakinggan mo ang katahimikan. Ngayon, isipin mo ang katahimikang iyon na pinalaki ng 1 bilyong beses. Isang katahimikan na sumasakop sa espasyo na napakalawak na kung ang ating Milky Way ay nasa gitna nito, hindi pa natin makikita ang pinakamalapit na kapitbahay nito hanggang sa taong 1,900 at 60. Ito ang Bootes Void, ang dakilang kawalan sa ating universo. Isang lugar kung saan ang wala ay may sariling kahulugan. Pero paano kung sa gitna ng kawalan na ito may narinig tayong isang bagay, isang signal, isang bulong mula sa kadiliman, isang mensahe na hindi dapat naroroon. Sa paglalakbay na ito, hindi lang tayo titingin sa mga bituin. Makikinig tayo sa katahimikan at sa mga lihim na maaaring itinatago nito. Handa ka na bang malaman kung ano ang ayaw ipasabi ng mga siyentipiko? Bago natin pakinggan ang mahiwagang signal, kailangan muna nating maunawaan kung saan ito nagmumula. Ang Bootes Void na natuklasan noong 1981 ay hindi lang basta isang madilim na bahagi ng kalawakan. Ito ay isang super void, isang rehiyon sa universo na may kakaunting mga galaxy. Ang lawak nito ay halos 330 milyong light years ang diametro. Upang bigyan ka ng ideya, ang sarili nating Milky Way galaxy ay 100,000 light years lang ang lapad. Kung kaya mong maglakbay sa bilis ng liwanag, aabutin ka ng 330 milyong taon para lamang matawid ito. Ayon sa ating mga modelo ng pagbuo ng universo, hindi dapat umiral ang ganito kalaking kawalan. Ang pagkakaroon nito ay isang palaisipan na mismo. Ito ang perpektong entablado para sa isang misteryo, isang napakalawak na teatro ng kadiliman kung saan ang pinakamaliit na tunog ay maaaring maging isang napakalaking revelasyon. Kaya, ano itong ipinagbabawal na signal? Dito kailangan nating maging maingat. Ang katotohanan ay walang isang opisyal at kumpirmadong signal na binansagang ipinagbabawal mula mismo sa Bootes Void. Ang kwento ay isang pagsasama-sama ng mga totoong misteryo sa agham at ng malikhaing imahinasyon. Gayunpaman, ang ideya ay nag-ugat sa isang lehitimong tanong. Kung maghahanap tayo ng signal mula sa isang advanced na sibilisasyon, saan natin ito hahanapin? Marahil, hindi sa isang maingay at magulong galaxy tulad ng sa atin. Marahil, sa isang lugar kung saan ang isang artipisyal na signal ay hindi malulunod sa ingay ng kalikasan. Isang lugar tulad ng Bootes Void. Ito ang nagbubukas sa usapan. Hindi tungkol sa isang signal na natagpuan, kundi sa isang signal na maaaring matagpuan at kung ano ang magiging implikasyon nito. Ang misteryo ay wala sa data, kundi sa posibilidad. Ngunit maglaro tayo ng what if. Paano kung may natuklasang anomalya ang mga radio telescope na nakatutok sa direksyon ng botes? Hindi kailangang maging isang hello universe na mensahe. Maaari itong maging isang paulit-ulit na radio burst na hindi maipaliwanag or isang pattern sa cosmic microwave background na hindi umaayon sa ating mga teorya. Ang unang gagawin ng mga siyentipiko ay subukang patunayan na mali sila. Ito ba ay ingay mula sa kanilang mga instrumento? Isang natural na phenomenon na hindi pa natin naiintindihan tulad ng isang kakaibang uri ng pulsar o magnetar. Susuriin nila ang bawat natural na posibilidad, gaano man ito kaliit, dahil ang pag-aangkin ng intelligent origin ay isang napakabigat na pahayag. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng maraming taon at sa panahong iyon, ang data ay mananatiling isang mahigpit na binabantayang lihim sa loob ng komunidad ng mga siyentipiko.
Kung maalis na ang lahat ng natural na paliwanag, ano ang susunod? Dito na pumapasok ang mga nakakagulat na teorya. Isipin ng isang sibilisasyong napaka-advanced, isang type 3 sa Kardashev scale, na kayang gamitin ang enerhiya ng isang buong galaxy. Bakit sila maninirahan sa gitna ng kawalan? Marahil, para sa kaligtasan. Ang Boötis Void ay ang perpektong taguan, malayo sa panganib ng mga sumasabog na supernova o mga banggaan ng mga galaxy. O baka naman sila ay mga galactic conservationists, pinapanood ang universo mula sa malayo ng hindi nakikialam. Ang Void ay nagbibigay sa kanila ng malinaw na tanawin sa cosmic web, isang perpektong obserbatoryo. Ang signal na ating naririnig ay maaaring hindi sinasadya, isang leak mula sa kanilang teknolohiya, isang mahinang echo ng isang sibilisasyong umiiral sa paraang hindi natin kayang maunawaan. Isang mas madilim na teorya ang nagmumungkahi na ang void ay hindi isang kanlungan, kundi isang resulta. Paano kung ang isang napakalakas na sibilisasyon ay sinadyang linisin ang rehiyong ito ng espasyo? Ginamit nila ang bawat bituin, bawat planeta, bawat patak ng gas bilang enerhiya at materyales hanggang sa wala nang natira kundi ang kanilang sarili sa gitna ng isang artipisyal na disyerto. Sa senaryong ito, ang isang signal ay maaaring isang babala sa atin. Manatili kayong malayo. O marahil, ito ay isang sigaw ng tulong, ang huling hininga ng isang sibilisasyong naubos na ang lahat ng yaman sa kanilang paligid. Ang katahimikan ng void ay hindi nakapayapaan, kundi ang resulta ng isang hindi maisip na gawa ng pagkonsumo o digmaan. Ngayon, harapin natin ang tanong sa ating pamagat. Ano ang itinatago ng mga siyentipiko? Ang sagot, sa kabila ng lahat ng drama, ay simple. Wala. Hindi sila nagtatago ng isang alien message. Ang kanilang itinatago, kung mayroon man, ay ang kanilang sariling pagtataka at pagkalito. Itinatago nila ang katotohanan na ang universo ay mas kakaiba, mas malaki, at mas mahiwaga kaysa sa inaasahan nila. Ang Bootis Void ay isang paalala na ang ating mga teorya ay hindi kumpleto. Ang ipinagbabawal na signal ay hindi isang mensahe mula sa mga dayuhan, kundi isang mensahe mula sa mismong universo. At ang sinasabi nito ay, marami pa kayong hindi alam. Ang sikreto ay hindi ang sagot, kundi ang lalim at lawak ng tanong. Sa huli, ang Bootes Void ay nagsisilbing isang salamin. Ipinapakita nito sa atin ang ating lugar sa kosmos. Tayo ay nabubuhay sa isang masikip at maingay na sulok ng universo, sa isang galaxy na puno ng bilyon-bilyong bituin. Ang ideya ng isang napakalawak na kawalan ay nakakatakot, ngunit nagbibigay rin ito ng perspektibo. At ang pag-iisip tungkol sa isang signal mula sa kawalan na iyon ay hindi lamang isang ehersisyo sa science fiction. Ito ay isang paanyaya upang magtanong, upang mag-isip ng mas malawak, upang aminin na sa kabila ng lahat ng ating teknolohiya at kaalaman, tayo ay nagsisimula pa lamang makinig sa mga bulong ng universo. Ang paghahanap ay nagpapatuloy, hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Naglakbay tayo sa pinakamalaking kawalan, nakinig sa isang signal na maaaring umiral lamang sa ating imahinasyon at sinubukang unawain ang mga posibilidad na nagbubukas nito. Ang Bootes Void ay nananatiling isang simbolo ng malawak na hindi pa natin natutuklasan. Ang ipinagbabawal na signal ay hindi isang data na itinatago, kundi isang paalala na ang pinakamalalaking tuklas ay naghihintay sa mga lugar kung saan hindi natin inaasahang may mahahanap. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa gitna ng kadiliman. Kung nagustuhan mo ang pagtalakay na ito, huwag kalimutang i-like ang video,
mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell. At ngayon, para sa iyo, mayroon akong tanong. Kung ikaw ang makakatanggap ng isang hindi maipaliwanag na signal mula sa Botis Void, ano ang gusto mong maging mensahe nito?